Hello people, marami tayong leftover na chicken from Kabza. Kaya for today's video, gawa tayo ng chicken asado siopaw. Sinet aside ko muna yon. Dito muna tayo sa ating lunch serye. So yung lunch kanina, ang gusto ng mga amo ay itong Chinese beef. Hihiwain lang natin yan across the grove ng ating line ng ating beef. Hiwain lang natin yan ng manipis para hindi siya matigas at madali lang siyang lutuin. I-marinate muna natin yan ng 1/4 cup ng soy sauce, mga 2 tablespoon siguro yun na oyster sauce, paminta, garlic powder. Naglagay ako ng cornstarch, mga 3 tablespoon. At naglagay tayo ng 1/2 teaspoon lang ng baking soda. Baking soda para makatulong yan na malambot yung ating beef. Nag-add ako ng 1 tablespoon na sugar dyan para mabalance yung lasa. Then nag-add din ako ng mga 1 tablespoon na sesame oil. Yung cornstarch naman dyan, nakatulong din yan para malambot at moist yung ating karne. Then set aside muna natin. Nung nakaraang linggo, di ba umalis kami ni Belle, pumunta kaming Lulu Supermarket at bumili kami nitong pechay. Sayang naman, ayokong masira to dahil mahal to dito. Kaya for the first time, gawa tayo ng sinigang na beef. Saktong meron kaming mga tira-tirang nakat ko na onion, kamatis. Tapos meron tayong beef. Inisa ko na yung pagtabas ng karne. Kalahati noon ay ginawa kong beef stir fry para sa mga among kalahati. Ginawa kong sinigang para sa amin. So, gamit ko ang pressure pot. Nag-isa tayo ng garlic, sibuyas at maraming kamatis. Yung mga na-slice na nakastack sa fridge. Pre-measure ko lang yan ng mga 30 minutes. Yung pechay naman, siniparate ko yung tangkay at yung dahon. Pero yung pechay dyan, medyo marami at naisipan ko dahil bumili din kami ng sardinas at sakto meron kaming miswa. Masarap din sana yan kung sutanghon. Nag-separate ako ng mga dalawang pirasong pechay para doon. Next ko nang prepare yung ating vegetable ng ating Chinese beef or beef stir fry. So gumamit ako ng colored bell pepper. Kunti-kunti lang kasi yung mga bata dito hindi na nagkakain ng mga gulay. Naglagay ako ng carrot since gusto yan ng bunso dito. For the sauce naman ng beef, 1/4 cup ng light soy sauce, 2 tablespoon ng oyster sauce, mga 2 tablespoon ng sugar, depende sa gusto nyong tamis. Nag-add ako ng paminta at itong ketchup, depende sa gusto nyo kung maglagay ng ketchup pwede, kung ayaw nyo naman pwede nyo naman yan i-skip. Then water, depende sa dami ng beef. Ay, may mayonnaise. Napaka very good. Diba? Parang ano lang to eh. Parang yung sili lang to na kinain ko. My goodness. Lahat ng na-prepare ko, sinet aside ko muna dahil hindi pa yun oras para lutuin. Dito muna tayo sa ating chicken asado. While nagpakulo tayo ng ating beef sinigang, dito muna tayo sa ating chicken asado para malamig na siya bago natin ibalot doon sa ating dough. Nagisa lang ako dyan ng bawang, sibuyas, and then nilagay natin yung flinix natin na chicken. Nagkat tayo ng soy sauce, oyster sauce, paminta, bay leaves, naglagay tayo ng sugar. Depende sa gusto nyong tamis. Naglagay ako ng konting water, konting patak ng vinegar, mga 1 tablespoon siguro. Itong way ng paggaluto ng chicken asado, hindi na to kailangan talaga ng sauce. Para mag-thick, nag-add ako ng slurry. Then okay na yan, lutuin lang natin yan until mag-thick yung kanyang texture. Pagka ganito na yung kanyang itsura, pwede na yan iset aside, palamigin muna natin yan kasi dapat bago yan ibalot sa ating dough ng siopaw, dapat malamig na yan. Next, dito naman tayo sa ating dough ng siopaw. So naglagay tayo ng 2.5 cup ng water, 2.5 teaspoon ng yeast. Instant yeast yung gamit ko, 1/4 cup ng sugar, at 1/4 cup ng oil. Pwede kayong gumamit ng lard kung meron kayong lard or vegetable shortening para mas maputi yung dough nyo. Naglagay tayo ng 1/2 cup ng powdered milk at naglagay tayo ng 6 cups ng all-purpose flour. Yung 6 cups niyan, kung nakita nyo, 5 cups lang muna yung nilagay ko, and then yung 1 cup, unti-unti ko siyang nilagay. Depende din kasi yan sa pagtakal. Minsan marami, minsan less. So, kung na-feel nyo na medyo sticky pa or watery pa yung dough, mag-add kayo ng pakunti-kunti. Minsan, hindi ko maubos yung 6 cups. Marami talagang gustong matuto ng siopaw. Maraming nag-PPM na hindi talaga nila makuha yung kanilang gusto na siopaw, yung dough. Ako naman, trial and error lang talaga yan hanggat makuha ko talaga yung gusto ko na gagawin. Ganyan lang talaga ako gumawa ng tinapay or yung siopaw. Trial and error lang talaga, kailangan lang talagang mag-try ka. And pagka kung ano man, meron mang mali, syempre, sa susunod, makukorek mo na yan pagka gusto mo talagang matuto.
Try and try. Minsan, ganito ako dito sa bahay. Masyadong sinisipag. Meron namang electric mixer, pero this time talaga, gusto ko lang talagang kamayin. So, ayun. For the kneading tayo na manual by kamay-kamay. So, kailangan natin yan palambutin. Smooth natin yung ating dough. Until talaga makinis na siya. Sa pagmasa pa lang, makita nyo na yung dough na kung medyo masyado siyang pag masyado siyang dry, ibig sabihin talaga, mahirapan ka talagang magpalambot niyan or mahirapan umalsa yung dough nyo. O di kaya, sa mga nagsasabing hindi umalsa yung kanilang dough, baka naman patay na yung yes, expired na. So, kung hindi kayo sigurado sa yes nyo, ipabloom nyo muna sa water kung ano yung water na nilagay natin sa ingredients. Then, yung dough na yun, iparest muna natin ng 1 hour. Or kung malamig sa inyong place, 1 hour up to 2 hours. Lumambot na yung ating beef, transfer ko na sa pot, nag-add tayo ng mamasita, sinigang mix and patis, then nagsaing na rin tayo ng white rice para sa sinigang at para sa beef stir fry ng mga amo. This time, double time na tayo. Nag-add tayo ng tangkay ng pechay doon sa ating sinigang at konting sitaw. Konting sitaw lang dahil meron tayong lutuin sa ating sitaw na binili. Dito na tayo sa ating Chinese beef. Nag-stir fry tayo ng carrots. Una kasi yung carrots medyo matigas yan siya and ayaw ng mga amo dito na half cook lang yung mga gulay. Pero itong mga bell peppers at white onion, given naman yan pati sa kanila na dapat half cook lang yan. Pero pagka mag-serve talaga ako ng carrots na half cook lang talagang ayaw nila yung kainin. After na stir fry yung mga veggies sa ating beef stir fry, sinet aside ko muna. Next, sinunod ko na yung ating beef para sa ating Chinese beef. Daming beef, no? Basta sinunod ko na yan sa pot and then kailangan lang natin yan pag ganyan, ng konting brown. Ganyan yung texture na gusto ko. Dapat gusto ko yung malakas yung apoy pagka mag beef stir fry para maganda talaga yung kanyang outcome. Kaso lang yung ating burner dyan, mahina talaga yung burner ko dito. Halos mag 1 hour pa bago isi-serve yung pagkain kaya hindi ko muna nilagay yung sauce para sa ating beef stir fry. Binalikan ko muna yung ating dough dahil alsang-alsa na siya. Hindi ba nga siya nakaabot ng 1 hour? Mga 45 minutes lang siguro yan. Sobrang alsa na. Maganda kasi yung temperature na dahil summer. Oops, 1, 2, 3, smile. Maganda talaga sa summer pag magbe-bake ng tinapay. Pag winter naman, struggle talaga sa pagpapaalsa. Binilog ko muna yan according sa gusto ko lang na size. Pero pag ibenta nyo, timbangin nyo naman para hindi kayo lugi. And then, malamig na yung ating filling. So, ready na yan para ilagay sa ilalim or i-mold. Pag yung dough nyo ay matigas, mahirap yan isi-sealed. So, dapat maganda talaga yung inyong texture ng yung dough dyan. Kasi kahit gaano kasarap yung inyong palaman dyan, pagka matigas yung inyong dough, mahirap yan i-sealed at magbubukahan. So, ganyan lang. Pag sealed naman, i-gather lang natin yung mga edges around para para malak. Ganyan din iti-twist. I-press din iti-twist. Ganyan lang. At para hindi siya didikit sa steamer, gamit tayo ng parchment paper or baking paper. Well, naglalagay ako ng palaman ng siopaw. Naalala ko yung alaga kong nawala na. So, ito yung pinakaunang siopaw natin na wala na si Basma. Last time nagawa ko, December pa ata yun at nandyan pa siya. Wala nang magre-request ng mini siopaw para sa kanyang baon. At ibibilin talaga yan na yung ikikip para sa kanya kinabukasan at sa mga susunod na araw, dapat i-keep yun para sa kanya yung mga natitira. Wala lang tayong choice, kaya gumawa tayo ng siopaw kanina kasi nga marami tayong leftover na chicken. Kaya ito, so habang ginagawa ko yan, nagpainit na tayo ng tubig para i-steam natin yan at yung nauna dyan na nilagyan natin ng palaman, yun yung isasalang natin. At this time, oras na yan para i-prepare yung pagkain ng mga amo dahil nagbigay sila ng oras kung kailan matatapos yung online class dahil online class yung mga bata. After ng online class, kakain na daw sila. So, by 2 o'clock ng hapon, inayos ko na yung mga pagkain, nilagay ko na yung sauce at yung gulay. Ganyan lang naman kadali. And then, bakuluan lang yan ng saglit. And then, okay na, ready to serve na yan. Isa-serve yan ng white rice. Nagsaing tayo kanina ng white rice para sa sinigang namin ni Belle at para sa kanilang beef stir fry. Yung kumain yan, yung amo kong babae at 3 alaga. Yung amo ko namang lalaki, late nang umuwi at yung mga anak na lang niya yung inutusan niya para mag-init ng food. Then habang kumakain yung mga amo, kumakain na rin kami ni Belle. Tapos at the same time, na din ako. Nagsalang na rin ako ng siopaw para pagkatapos
naming magligpit ng kusina, luto na yung aming siopaw. And pwede na kaming umakyat, o di ba? Yung time talaga dito ng luto, kailangan talaga itansyahin. Kailangan talaga kumbaga kailangan ng organize sa utak. Ganon, para mapabilis. Kasi nga, pag ihuli mo yan, edi maiwan ka sa kusina para magluto ka pa ng siopaw. So, ito na nga nilagay ko na huli yung ating gulay, yung ating dahon, at kumain na rin kami ni Bel sa mga oras na yan. Yung ating siopaw, 20 minutes yan is-steam. 15 to 20 minutes. O, diba, meron na tayong chicken asado siopaw. Ang iba nito is-store sa freezer. Pwedeng pang baon ng mga estudyante. Pwede ding pang snack or pwede ding pang dinner. Kain tayo! Yung ating sinigang ay beef. Para maiba naman, hindi naman chicken. Munchy! Yan, Maris. Ang beef ng Spain. Yun ang masarap. Kasing lasa ng beef sa atin. Siguro dahil yung kinakain ay damo. Masarap yung dito beef. Kasi hindi ko alam kung parang buffalo na ata yung mga beef dito. Tapos puro ano talaga siya, kailangan lagyan mo ng mga pangpalasa. Pero in fairness, yung sabaw as in malasa. Ang daming kamatis at sibuyas. Yung kasamang taba-taba yun. Tiditid ba? Ito kasi yung beef namin. Saka sobrang doon. Sobrang pula yung kanilang beef. Fresh. Yung beef namin dito. Laman. Literal na laman. Walang lipid. Tignan nyo. Wala ka talaga makita ang dyan. Fats. Katis. After namin nag-lunch, ito na yung na-steam ko. Meron pang nakaluto or nakasalang sa steamer. Then yung sauce na to, ilagay ko na lang sa screen yung mga ingredients. Simple lang naman yun, ihalo lang lahat and then pakuluan. Pero hindi naman talaga kailangan gumawa ng sauce dahil talagang malasa na yung ating palaman. Pero kung gusto nyo talagang gumawa, pwede naman. Ngayon, kami na lang ni Bel yung gumagamit ng sauce na yan dahil dati, nung buhay pa si Basma naghahanap talaga ng sauce. So that's it guys. This is our ganap for today's video. Thank you so much for watching.